What's next, lead chef? Wow! Second round na. Imagine, nagsimula tayo sa 10 contestants. Now we are down to 6. 6 because may dalawang na-eliminate from the last episode. Supposedly 8 pa sila. Yes. But unfortunately, may mga circumstances na beyond our control. So 6 na lang sila maglalaban ngayon. Di ba mas nakakabayo na pakonti sila ng pakonti? Yes. Parang mas grabe the pressure is on. You know? Like, and this week, so we have 5 dishes and ang category ngayong week is Elios Home Dishes. Which is a la carte. Okay. Ang mga lulutuin nila for this week, Mozza meatballs sa spaghetti, prawns thermidor, eggs benedicts, beef salpicao, and ube champurrado. A shout out also to the mentors who've been pushing our chefs to do great every day. Grabe, narinig ko yung isang mentor doon. Talagang dapat ganito. Dapat ganyan. Huwag mo ipaalam. May mga ganun eh. Sobrang competitive naman tong mga to. Talagang pinutuunan nila ng pansin ang kada challenge. Kasi hindi biro ang magluto Hindi talaga sa isang tao, 5. Diba? In just an hour? Oh my God. Time pressure, but syempre may tiwala kami sa mga chefs namin. So we know na magagawa nila yan. Dito, meron tayong nakaprepare na 6 tables. Each table is stationed for 1 chef. Meron tayong station for Chef Rodel, Chef Kenji, Chef Ryan, Chef Mamerto, Chef Roy, and Chef Juby. We'll bring you us to the whole journey, so keep watching. Chefs, are you ready? Ready! Nice one. Okay, so let's start the cooking! So far, ang hinahanap natin ngayon is kung paano sila magtrabaho under pressure, yung quality of work nila, kung ano yung mga standard na ginagawa dapat sa kusina, dapat na-apply nila yun every time. So lahat yun, tinitingnan natin kung paano sila tumikim, paano sila mag-execute ng mga pagkain na hindi sila familiar or ngayon pa lang nila nakikita. Mga ganong bagay ang hinahanap natin na quality as a chef. Hindi lang sa pagluluto, pati kung paano yung attitude nila sa loob ng kusina. Nagpe-prepare sila ng 5 dishes within 1 hour and 30 minutes. As what I am seeing, iba-iba sila ng mga procedures, diskarte, at paggalaw sa kusina. Yung iba, nakita ko, inuuna nila yung mga mas komplikadong dish than the easiest. Or yung iba naman, inuuna nila kung ano yung talagang alam na nila on top of their head. May iba nangangapa kasi ibang branch sila galing. So yung iba naman alam na. Sinong mentor mo? Si Omar. Chef Omar. Chef Omar, I think nasa Green Hills? Green Hills. Ayun. Ano inuuna mo? Feeling ko pinakamahirap yung thermidor. I don't know. Inuuna niya yung thermidor. Chef Roy, anong next na ginagawa mo? Next ni Chef Roy, after thermidor, ay pasta naman. Mas busy dito sa kitchen na to. So, let us see. Chef Angel, one of our judges, anong mga nakikita mong techniques na ginagawa nila? Kasi syempre hindi naman ako ganun sa hot kitchen. Pero, hot kitchen. Since may experience naman ako before sa hot kitchen, nakita ko na may ibang processes na sa tama na. Yeah. So actually, ako yung pressure sa kanila. Ikaw yung kinakabahan? Oo, ako yung kinakabahan. Ayun. So dito si Chef Kenji. Over here. Chef Kenji of our 1998 Roof Deck Lounge. So, anong inuumpisahan mong gawin? Ube champurrado. Ube champurrado! Oh my God! You know that I like ube champurrado! Nakakatawa lang talaga sa kusina na to. Wala silang measurement. Tantiameter talaga lahat. Kaya walang makakaagaw ng recipe ng Elios. Kasi panlasa ang kanilang panlaban. Chef Ryan, kamusta ka naman? Okay, kinakabahan? Hindi na. Hindi, kasi may edge sa a la carte. Ano inuuna mo gawin?
prawns thermidor. Prawns thermidor and meatballs. At ang ating top 1 from the last episode, Chef Rodel! Woo! Kamusta naman? Ano yung una mong lutuin? Yung prawns thermidor and then sinasabay ko na yung meatballs. Okay. So, meatballs and then prawns thermidor. Kasi matagal ang baking time ba ng thermidor? I think ano lang, 3 minutes. 3 minutes lang pala, hindi nyo kaya. So, last is but not the least, Chef Jubin. Anong sa tingin mong dish ang kayang-kaya mo? Tatawan ko siguro. Mayamang naman pala si Chef Jubin. Iyaan na natin sila sa kusina muna. Mamaya na tayo magkikita-kita sa labas. Siguro ang mahirap doon sa 5 gagawin nila is yung yung meatball pasta. Kasi from the scratch yun Gagawa sila ng pongkase, tapos yung meatball, yun yung medyo madugo. The Eggs Benedict. Kasi 2 option lang yan It's either 0 or 5. Yun lang naman ang magiging yan. Pagka undercook yung itlog, yung poached egg, so yun, bagsak agad. Pag overcook, bagsak pa rin. Pagka naluto yung sauce niya, bagsak. So dapat everything is perfect. Sabi nga nila, pagka na-perfect mo itlog, kung paano lutuin na itlog, perfect mo na lahat ng pagkain. Tingin ko yung yung meatballs pasta kasi doon pa lang sa sauce tsaka yung meat kailangan makukuha nila yung lasa, hindi pwede yung bara-bara. Relax lang dahil mas maganda yung pulido at saka mas maganda yung pagkagawa, huwag sila masyado nagmamadali. Dahil focus lang. Tara na! May oras Lugi naman ngayon dito yung mga nasa doon sa kabumi. Sabi sa inyo dila lang. Nilalbanan natin dito, dila, tsaka kung tama yung recipe nyo, yung timpla ko Kahit na timpla ko yan. Kung hindi ko timpla yan, laglag kayo dyan. Tama ko na to. Yan na naman ko lang mo, diba? Yung KFC. 25 minutes remaining till the clock shot. More on plating na lang ating mga chef. Talaga nga naman nagkakagulo na, pati ang mga judges sa kusina. So excited. Our first contender is si Chef Rodel. Chef Rodel, since ikaw ang nag-top last week, ano yung tingin mong difference ng party trays ngayon ay niluluto mo ay pang-kilos mo? Mas mas challenging yung sa a la carte. Mas confident ka ba ngayon o mas confident ka last week? Parang pares lang din naman. Wait, tikman natin. Ito po yung prawns thermidor, ubi champurrado, musa meatballs spaghetti, egg benedict, and then beef salpicao by Chef N. Sa ube champurrado. Chef, tanong ko lang ano yung ginamit mong method dito para mabuo natin yung ube champurrado. Una po, yung hot water po muna, and then yung rice. Tapos
coconut milk and din yung OB flavor natin. Medyo matabang lang ng konti. Mas maganda sana yung ube champurado, mas maraming gata. Sa texture okay naman. Tsaka yung sa kulay. Medyo nakukulaan lang talaga ako ng panis ng konti. Sa ano naman, Egg Benedict, kung dinagdagan mo pa siya ng 10 seconds sa pagpo-poach, medyo mas maganda siya. Kasi ito, pag piga mo, rani na kaagad. Dapat pagbukas mo, tsaka pa lang siya magra-run. Taste okay naman siguro. Yun lang yung para sa akin. Okay. Sa ano naman ko, spaghetti, sa texture ng spaghetti na gamit mo. Okay din. Lalo sa meatballs, hindi masyadong dry. So yun talaga yung nahabol natin sa texture nito eh. Yun lang, okay naman yung lasa eh. Thank you, sir. Sa salpikaw, araw-araw naman natin ito ginagawa eh. Medyo mataas lang ang konti. Pero okay na rin. Chef, thank you! Thank you, Chef. Okay, so our next contender is si Chef Ken. Hilaw. Hilaw ka, Chong. Tama eh. This one, medyo maalat yung meatballs. Pero the pasta, perfect siya. Al dente siya. So this is the perfect pasta. Then this one, nakita ko yung process mo dito. Sakto yung alat niya. Buti nahabulan mo siya ng parmesan. So pati yung cheese sauce sakto. Nalalasa mo yung bell pepper, hindi siya hilaw. So this one, sakto tama. Dito ka lang talaga sa dalawa. Nagkaroon ng problema. Outside, yung poached egg, luto. Pero inside, hilaw. Pagka nagbe-benedict tayo, lagi ka magto-toast. Then the champurrado, siguro dinagdagan mo pa dapat ang konting coconut milk. Everything is okay except for this one. These two. So, thank you, Chef Kenji. Thank you. Third contestant, we have Chef Juby. Nahirapan ka ba sa ating a la carte category? Medyo po. Ano yung dish na yun? Kanina mo Siguro pa po, ano, salpikaw po. Bestseller po natin. Oh, feeling mo confident ka na sa Thermidor. Sa Thermidor din. Ano yung mga first time mong nagawa? Meron ba? Opo. Ano? Yung Egg Benedicts po. O siya, judges, take over. Chef, saan ka ba nakalis dito? Sa home, buffet, party Home po. place? Ilos Home po. Ilios A la carte. Home. A la carte. So, ano mo na to? Lamang ka na dito. Yes po. Oh, yes. Pero saan ka mas nata-challenge? Sa party tray, sa buffet? Sa kaharap. A la carte po talaga. Po kasi hindi po natin alam yung kung ano po yung order ng guest natin. Kumbaga, kapag a la carte, nasusurprise ka kung anong gagawin mo ngayong araw. Yes. Not Challenging like party trays. Yes. A night before, naka-forecast na alam ko na to, alam ko na to. Yes, Parang, po. Okay. First, yung champurrado, medyo sa unang tingin, para siyang dry. Garnish, dapat hindi durog yung buo dapat siya. Si Chef Angel Gracie talaga yung nag-launch ng ube champurado natin. Ah, Sa ibang totoo. breakfast. Siya naglabas yan sa una. Pada and the sun. Tsaka Eggs Benedict. Oh, you're perfect for this challenge. For the Eggs Benedict naman, yung Hollandaise mo parang malapit na siya mag-break. Scramble na siya, na-over na siya. Tapos na-over lang yung acid. Na too much ata yung lemon mo or yung white vinegar. And in fairness, ikaw yung may may white cheese. Pero meron talaga. May white cheese. Pero white cheese talaga siya. For this one naman, Yan ang first project natin. And for me, okay siya. Hindi naman siya hand-dry. Saka tender yung Sino kumain nito? Then for this, sa akin, okay siya. Alasa ko sa kanya, para sa mga 5-star hotel na Prosper Midor. Then for the pasta, all in all, sa akin, okay siya. Al dente yung, yung noodles. So, yeah. Thank you, Chef. Okay, we have Chef Mamerto, ang nagbabalik na Chef Mamerto. First time mo nag-a la carte. Apo. Pero pinractice mo talaga yung ibang nasa a la carte. Yung ano po, yung Egg Benedict. Eggs Benedict. Pero yung champurrado, hindi mo pinractice. Pero mas mahirap kasi mag-tansya ng kukonti kaysa sa malamang. Sanay po kami sa maramihan. Sa bagay, oo nga no. So sanay daw sila sa mas marami. So mas madali daw yung mas madamihan kesa sa Sa kukonti pa. So tignan natin kung ang hatol ng ating mga judges. So let's go. Yung salpikaw mo, Mert, nag-dry na siya, tumaas na yung lasa. Sa Thermidor, pasok na tayo. Pero nag-dry up yung yung ibabaw. Pero yung lasa nandun na. Yung champurrado, matabang. Siguro, yung gata. Gata po. Naluto na maayos. Sa meatballs mo, pasok na yung meatballs. Abitin lang ako sa basil. Kasi yung
Ano ng basil? Yun lang. Okay na. Okay na. Yung Hollandaise. Thank you so much, Chef Momento. And we are now down to our 2 chefs left. Susunod naman ay Chef Roy. Chef Roy, hi! Kamusta ka na? Okay lang ma'am, pero nakaka-challenge talaga. Anong mas anong mas na-challenge kayo? 43 so ito? A la carte. Pero nag-practice ka prior to this? Ngayong araw lang ma'am. Kanina na? Bali, ang lagi kong ginagawa dyan yung salpikaw lang. Anong mas challenging sa ginawa mo ngayon? Bali, ano ma'am, malaking adjustment talaga sa akin kasi nagagaling ako sa pastry, bali sumabak ako agad sa hot kitchen. Tapos ganito pa, nasabak sa contest. Baga, nangangapa talaga ako. In fairness, 2 weeks ka pa lang pero ito na yung na-prepare mo para sa amin. Ayun nga, pasalamat din ako sa ma'am, kay God dahil ginagabayan niya ako. Ayoko na. Ano? Tigas. Sarap tubig. Sarap. Ito sa champurado, sakto lang siya. Sakto lang yung lasa niya. May lasang coconut milk, tsaka yung tamis, sakto lang. Tapos itong salpikaw naman, hindi siya dry. Sakto lang din yung lasa. Tapos, hindi siya matigas. Medyo juicy pa siya ng konti. Hindi siya dry na dry. Tapos itong meatball naman, sarap naman. Okay naman. Sakto lang din. Tapos itong egg benedict, okay siya, no? Kasi sakto lang yung ano niya rin. Ito yung one of the perfect egg na Yung poached egg, no? Kasi pag biyak mo, nag-runny siya. Talaga, ito yung nanap na. Tapos ito lang, yung lasa okay, pero yung ano niya, overcooked. Overcooked sa oven. Ano yung trainee yan? Trainee pa yan. We are down to our last chef for this round, Chef Ryan! Anong challenge mo sa... Meron pa ba? Kung meron, anong challenge sa a la carte? Yung pong egg benedict. Originally, from ano siya? Ilios Home a la carte sa Parañaque. So, these are his specialties. Kumbaga, araw-araw niya itong ginagawa. Bakit? Bakit siya naging challenge sa'yo? Medyo hindi ako pumipista sa sa plating sa loob. Kaya medyo... So sa loob ka lang ng kitchen. So let us see. Ano pang sabi natin, judges? Yung sa ano niya, moza meatballs niya, maganda yung presentation niya pero mababa yung lasa. Egg benedict naman, yung isang poached egg niya, overcooked na. Ito, sakto lang runny kasi nang binuksan. Siya lang yung nag-toast. Hindi tulad ng iba, parang nilagay lang. Yung ano naman, champurado, halos magkakamukha naman lahat ng champurado. Yung kulay nila, pero itong kay Chef Ryan, mababa talaga siya. Mababa yung lasa. Tataas natin. Yung sa termidor naman niya, hindi siya na-bake masyado. Sa hilaw yung Hilaw? Sa salpikaw naman, ayos na yung salpikaw. Pasok naman yung salpikaw niya. Amazing. There you go, Lovey. So, tapos na po ang judgment. Yes, ang narinig cooking process. Narinig niyo ang mga comments sa ating judges. So, medyo mas ngayon, mas deeper. mas strict. Oo nga eh. Compared last time. Yes. We are now currently waiting for the deliberation of the scores. In a few, we'll be announcing kung sino ang tatawid. Oo. Sa next round. At sino ang may eliminate. Parang nagkakagulo na silang lahat. Parang hindi ko alam talaga. Ito yung sinasabi nating maraming surprises ang Ilios. So we'll see. Ano ba to? May drone. Let's excite ourselves. Huwag muna na tayo. Chefs, congratulations on finishing your second challenge. Palakpakan muna natin yung mga sarili. Okay? Ayan. I know hindi naging madali ang challenge na ito sa inyo dahil hindi naman lahat ay hasa sa a la carte style, no? Pero that's what it takes to become the Ilios next lead chef kasi dapat lahat nga ng mga brands natin
ay pamilyar tayo. So I hope meron tayong mga natutunan. So I now have here the results coming from our panel of judges. From the original 10 chefs, we are now down, unfortunately, to 6 chefs. Again, from 6 chefs, we will be narrowing it down to 4 chefs na matitira at meron pang pag-asang makuha ang kauna-unahang titulo. Ang ating Ilios Next Lead Chef. Are you guys ready? Yeah! Yun! Okay! Ang unang ligtas at ang unang chef na pasok pa sa ating kompetisyon ay Chef Mamerto! Congratulations, Chef Mamerto. Our second chef who's safe is Chef Kenji! Hindi pa tapos ang iyong laban dahil magpapatuloy ka pa sa kompetisyon. Chef Roy! One more to go. Unfortunately, we have to let go 2 of our chefs for this competition. We would be calling one more chef who is still in the running to become Ilios Next Lead Chef. And that is you, Chef! Chef Jubin! Okay. Chef Jubin, Chef Roy, Chef Kenji, Chef Mamerto, the 4 of you still have the chance para maging ang ating kauna-unahang Ilios Next Lead Chef. And as for our 2 chefs, Chef Rodel and Chef Ryan, pasensya na pero this ends your journey. Pero again, hindi pa dito nagtatapos ang laban. Ang tunay na laban ay nasa loob ng kusina at pagkatapos ng kompetisyong ito, katulad ng sinabi ni Chef Glenn, continue to practice and hone your craft. We are still proud of you and still congratulations. Okay lang naman po. At least yung experience na ano ko ngayon is next time na alam ko na mas gagalingan ko pa. Okay lang naman. Medyo ganun talaga sa competition, talagang natalo. First time ko kasing sumali sa ganito. Enjoy na. Mas aaralin ko pa yung dish na na ilalabas ko at mas make sure ko na pag once na naglabas ako ng isang dish is 100% na sigurado ako sa ilalabas kong dish. Baguhin ko yung panlasa at sure kong ilabas na talagang product ay perfect. Kasi medyo kinulang ako dun sa ibang product na kulang sa lasa. Sa mga nanalo, good luck pa rin. Good luck sa kanila kasi patuloy nila. Magandang pagluto. Bigay lang natin yung yung 100% natin na 100% natin sa pagluluto and then puso. Isa sa mga sobrang ito ay ang ating top chef for this challenge. At ang unang tatawagin ni Chef ay ang ating top challenger. Ayan. Chef Roy! Ayan. Si Chef Roy ang ating top challenger. Congratulations! Hindi ko akalain na pasok pa rin ako sa contest na to ngayong second round. Alam ko marami pa akong pagdaanan na mas mahirap pa, pero willing naman akong harapin ngayon. Willing akong ikutin yung Kitchen 1, 2, 3 para mas malaman ko pa yung ibang Message ko po sa mga judges, lalong-lalo na sa kay Boss Chef N and Ma'am Ann. Nagpapasalamat ako dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makabalik dito sa Ilos. Sa mga judges naman, maraming salamat. Congratulations again. See you in our next challenge. It's saddening kasi syempre meron pa ring mga na-eliminate. But still, congratulations sa mga remaining chefs. Well deserved. Chef Roy, yun na nag-top 1. Nagulat ako Kaya nga, tapos yung
yung nag-top 1 sa first episode na eliminate. So, hindi mo alam talaga kung para sa'yo ba tong episode na to or talagang eto ba talaga yung calling mo na makakapasa ka ba talaga? Yes. Hindi mo talaga masasabi. Kasi nagkaroon ng plot twist. Kaya lovies, if you are still excited for the next round, keep on watching. Don't forget to like, share, and subscribe in our YouTube channel, which is Ilios Group. And to our Ilios Party Trays on Facebook and Instagram, our restaurant, Ilios Home, our buffet, Ilios Home Buffet, our roof deck, 1998 Roof Deck Lounge by Ilios, Our premium catering and private dining, which is Privé by Ilios. and our patisserie by Ilios. And that's it, lovies! See you on our next lead chef.